Yo, what up guys? It's your boy Hans TV and welcome back again for another episode ng ating podcast on the spot sa ating mga aspiring rappers ng Pilipinas. So yung mga tropa, pinapakilala ko nga pala sa inyo si Gab D, ang isa sa mga aspiring rappers natin ng Pilipinas. So, question natin, hindi na natin patatagalin to. Kamusta si Gab D? Ayun niya, dito lang din sa bahay, tuloy-tuloy lang din sa paggawa ng track. Kung pag na-boring, record lang, ganyan. Pero ayun, at the same time, tuloy-tuloy lang hanggang sa masaya ako dito eh. Yun ang maganda daw, masaya ka sa ginagawa mo. Ilang taon ka na, Gab D? 22. So yung Gab, di ba, is matagal na sa industriya or bago lang? Ano lang po, simula nung 2022 pa lang po. So 3 years, almost 3 3 years. years po, almost. Saan nag-ugat yung paano ka napunta sa sirkulo ng music? Parang gano'n. Ano po, simula nung time na nakatira pa kami sa Caloocan, may isang taong nag-udyok, si YB Rix. Yan. From X Music, yan, dati kong grupo. Then yun, at tinry niya akong ayain ng collab the same time. Yun, naging goods naman and doon ako nagtuloy-tuloy hanggang sa lumawak yung connection ko. May mga nakilala na rin mga artists and yan, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. So ibig sabihin ang collaborations mo is nag-start to 2022? Ano po, dati po kasi puro cover lang ako, more on cover. Talagang wala talaga sa utak ko yung pumasok sa gantong industry. Kumbaga, tinesting ko lang po talaga, kumbaga na-explore lang kung kaya ko ba dito. And yun, parang kaya naman. So ibig sabihin, lang yan, disgrasya lang din. Nakakailang kanta ka na? More on collab lang po eh. Siguro mga nasa 20 to 30 na puro verse hook, ganun po, na kanta. Taga saan si Gab? Dati po Caloocan, pero ngayon nasa ako, Santo Tomas, Batangas. Yun, so shoutout nga pala sa lahat naman sa taga Santo Tomas, Batangas dyan. Pabuhay kayo. And yung Gab, di ba, is totoo mong pangalan or? Hindi po. Yung Gab di po is mahabang kwento po kasi kaya naging Gabriel. Doon po sa isang negosyo ko before. Doon po ako pinangalanan ng Gabriel. Then yung Gab di po, ang nagbigay sa akin nun si YB Rix. Kaya yun na po yung ginamit ko ngayon. Pero good sa'yo yung pangalan na Gab di. Matanong ko lang, sino yung mga naging inspirasyon mo para sumabak sa rap industry? Simula nung time na nakikinig pa lang ako, talagang ina-idolize ko na talaga sila Jerowas Casta. Yan. Nung batang com shop pa ako, yung sound trip ko talaga, sila na talaga. Natatandaan ko lang, si Casta is, kung yung panahon nyo pa lang is yung nag-umpisa ka, si Casta hindi pa ganun ka-boom di ba? Opo. Si Dogs pa lang po. Si Dogs pa lang. So nagtitinda pa lang siya ng pansit nung time na yun. Opo. Ano pakiramdam na unti-unti ka nakikilala sa industriya? Para sa akin, lang siya eh. Kumbaga, hindi ko pa rin siya ramdam. As in, parang wala pa lang. Kasi talaga hindi ako dyan nakatingin ngayon. Kumbaga, para sa akin, kung ano yung nasimulan ko, tuloy-tuloy lang. Kumbaga, wala akong ina-expect na kapalit or what. Basta, kung saan ako masaya, tinutuloy ko lang. Tanong ko lang isa, kasama ka din ba sa G Records? Yes po, isa po sa artist ng G Records, Ilaken. May mga upcoming songs ganyan sa mga darating? Meron po. Actually, bago po tayo mag-podcast, nagre-record ako talaga. Tawin niya, available lagi, May... Nag-aaral ka pa ba? Ay, di na po eh. Hanggang ano ka lang? Na lang po. Hanggang grade 12 lang po. Grade 12? Hindi ko na kasi alam ang Hindi ko na alam ang putik na K12 na yan. Nabuta ko kasi 4th year lang, tapos ka na eh. Ganun lang. Oo po. So, nung nasa eskwela ka, gumagawa ka na ng mga songs mo or? Ay, hindi pa. Wala pa po ako sa gantong industry nung nag-aaral ako. Batang com shop ka pa lang nun. Opo, nag-start ako nung nung after pandemic ata o before, nung pandemic na talaga. Kasi, noong time po kasi na nag-start ako, wala pa akong gantong setup. Nung nagre-record ako, bababa pa ako ng from Batangas to Caloocan, kila YB Rix. Batangas to Caloocan, para lang ibaba yung lyrics mo? Opo, yung verse ko. Paano kung isang verse lang yun? So mag-i-stay ka sa kanila na matagal? Hindi po, kumbaga pagka may track po kami, may project kami, iniipon po muna namin siguro mga 5 project bago ako bumaba doon para sulit. Sa isang kanta na, sa isang kunyari,
binigyan ka ng ano, gaano katagal mo siya sinusulat? 30 minutes to 1 hour lang po. 30 minutes to 1 hour. Ako nga, yung sa amin nila, ewan ko kilala mo si Glesh, yung balagbaga namin, putik na, tapos na sila, ako hindi pa. Sabi ko grabe naman yung nyo, grabe naman yung mga utak nyo, para kayong mga typewriter yung utak nyo, pag sinabing ganito, yun na kaagad. Ang nakuha ko din sa idol ko is Kasta, hindi na rin ako nagsusulat, on the spot ako gumawa ng verse. Pag gumagawa kasi ako ng verse ang inuuna ko, melody, kumaga mag-i-spit ako ng melody na walang lyrics, yung ganun lang. Tapos pag natapos ko na siya sa isang verse na maganda sa pandinig ko yung nagawa kong melody, saka ko na siya lalapatan ng lyrics. Kung anong unang maisip ko. So nag-arrange ka rin ng beat? Hindi po. Kumbaga may din kami, may producer. May producer din kayo. Pero planning to gusto mo rin matutong mag-arrange. Gusto rin po. Kasi alam mo, tutuusin, kaya mo naman talaga siya kasi marunong ka na eh. Alam mo yun, kinakala mo lang kasi mukha may tools or something, di ba? Pero tutuusin, nandun ka na eh, di ba? Opo. Nandun ka na, alam mo na yung mga rhythm, alam mo na rin paano ipasok. Parang, hindi na imposible na magawa mo siya. Di ba? Kasi nasa sirkulo ka na ng producing music. Dati kasi, nagre-record ako, yung mga layers ko, dulo-dulo lang. Tapos, nung nakilala ko si Claude, tinutuan niya ako yung magdagdag ng mga magaling yung tao niya, puto bata na yun. Siya nagturo sa akin na magdagdag ng layers ng blending, yung harmony. Kaya malinis yung niya eh. Malinis yung pagkanta niya eh. Kasi alam mo yun, alam niya na yung formula kung paano eh. Kahit yung sa'yo naman malinis eh, maganda yung boses mo, Gab. Hindi ako thank you po. Maganda yung boses mo. Kasi, sabi ko kasi, ang mga tao kasi, kapag talagang maganda ang boses, kahit sabi mo, pihitin mo ng pihitin ng autotune niya, maganda pa rin ang boses niya kahit anong gawin mo. Di ba? Pero yung sa iba kasi, kung di talaga maganda boses mo, mag-underground ka na lang. Akala kasi nila sa autotune, yung pampaganda na pag nilagyan mo, gaganda na. Yun nga, ang autotune para hindi ho ako against sa mga autotuners Ang autotune ho ay para lang ho doon sa mga, kahit pa paano, pampihit lang ho sa boses. Wow. Parang tinono lang yung boses nyo. Pag enhance. Nyo ng kapag yun, sinobrahan nyo na yun, parang yung singing alien yan. Nagkataon. Alam mo, ewan ko na lang, bala kayo, babash nyo. Kasi may mga nagsisend sa akin ng mga track nila for reaction videos. Good yung mga kanta nila. Kaya lang kasi, ayoko kasi mag-spit ng ayoko magsalita ng mas papasaktan sila eh. Alam mo yun? Kasi, pag sinabi sa akin, kuya, pa-react nito, sige, re-reviewin ko muna. Kung gagu-gagu lang ako, ilalapat ko lahat yun eh. Oo. Di ba? Sabi natin straight talking ako, pero masakit yung pag sinabi ko, wag ka na kumanta. Di ba? Ganon, di ba? Mag-versus ka na lang. Di ba? Alam mo yon? May na-encounter na rin ng ganyan niya doon sa isang kanta namin. Ewan ko kung narinig mo na yun, Jeff. Pero alam ko na, na video react. Yung Marikit. Oh. Yung may na-encounter kasi ako doon na may nag-react sa namin sa track na yon. Tapos, nung pagdating sa verse ko, kasi yung verse ko dyan medyo mataas. Na kumbaga hindi siya normal sa sa pandinig ng Tapos, may nabanggit siya na parang nasobrahan daw sa autotune or what. Tapos, nabanggit niya paano ko daw kakantahin ng live. Yun nga, yun ang mahirap doon. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Na walang problema kahit bagu-baguhin mo yan, gawin mong chipmunks yung boses mo. Kaya mo bang gawin chipmunks yung boses mo sa live? So, saan yung studio mo na yan? Sa loob ng bahay? Sa lang po. Opo. Kwarto ko lang po. Dito na mismo yung kwarto ko. Yan na mismo yung kwarto mo, tapos desktop. Ganun. Opo, desktop. Okay pala eh. Goods na yan, di ba? Para pag nagising ka, may napanaginipa kang kanta, record na lang. Opo. Pero one time nangyari na po sa akin yun. Bagong gising ako, tapos may naisip ako bigla. Di pa ako kumakain, di pa naghihilamos, diretso record. Talaga? Putik magmumug ka muna sana. Ano yung verse na yun? Verse or hook lang? Yun yung rason. Ako yung nag-hook po sa rason. Tutulog ka pag facing up, sinunod mo yung rason.
Oh. Napakabigat mo naman bata ka, putik na. Pagkagising mo, kanta ka agad. Pero maganda yung rason ha. Shoutout nga pala, congrats sa inyo ha, sa kanta Thank you yung po. rason. May napakaganda nung rason. Hindi ako nagbibiro, men. Nilagay ko talaga yan sa playlist ko yung rason na yan. Oh. Napakaganda Ako nung po rason. kumuha doon ng mga kasama, pinagsama-sama ko talaga yung mga Nick, si alam mo naman, deserve mo naman kasi, tsaka may rights ka. Alam mo yun, meron kang guts na mamili ng kasama mo. Kasi, syempre, Opo. men, maganda yung boses mo eh. Di ba? Hindi sa magiging Opo. pihikan. Maganda yung boses mo. Sasama ka pa sa sintonado. Di ba? Para ka lang gumawa ng bato pupok. Huwag na lang kayo mag-record. Para mag-freestyle na lang kayo off Tinesting ko lang yun eh. Yung expectation ko, nilagpasan pa nila eh. Grabe, sobrang lulupit eh. Ganda. Ganda ng, alam mo, ganda ng collaboration nyo doon. Ang ganda ng alam mo yun, anong pagkakalapan nyo doon. Si Claude, una narinig ko yung boses. Simula nung narinig ko yung verse niya doon sa track namin. Doon, nag-chat na kami na nag-chat. Kumbaga, hindi ko na siya, parang kinaibigan na talaga. Until now, yun. Ganun yun eh. Kasi, ang mo kasi doon is hindi dahil sa kumukuha ka ng idea sa kanila. Opo. Diba? Yung parang, kasi, isang industriya lang kayo eh. Diba? Isang sirkulo lang yung ginagalawan. Kayo rin naman na magtutulong at kayo rin din naman magkikita sa dulo. Diba? Ganun lang yan eh. Diba? Ngayon, kung talagang ayaw mo magturo sa iba, may problema ka. May sakit ka. Sa'yo na may problema. Oo, may sakit ka. Taka naman, ayaw mo i-share nito. Sige, bahala ka sa buhay mo. Pero pa isang tanong sa'yo, paano mo ina-handle yung fame mo kapag nasa labas ka? Para sa akin, nakakatuwa. Kasi one time, na-encounter ko na dito yun eh. Lobas akong bahay, bumili ako sa tindahan. Tapos, may content creator dito. Taga dito siya. Tapos, pagka nakikita niya ako, tinatawag niya ako lagi, Gabdi! Tapos, tumatawa lang ako. Tumatawa lang ako. Tapos sabi ko, ba't ako kilala nito? Hindi kasi nga nakikita na kasi sa mga social media platform. May Facebook, imposibleng hindi lumabas yung pangalan yung itsura mo sa Facebook. Although hindi ka pa naglalabas, di ba? Although sabi pangalan mo pa lang. Di ba? Kilala na kayo eh. Di ba? Ano kasi niya kung paano mo lang i-handle yung pinaka-fame mo. Sabihin natin na wala ka pa sa rurok eh. Di ba? Parang nasa stage ka pala ng pagiging popular. Pero popular ka na. Kasi pag may nakakilala sa'yo isa, dalawang tao, puta, kilala ka. Diba? Lumawak ka kahit pa paano. Diba? Susunod niya, may magka-picture na sa'yo. Pero sa ngayon kuya, parang hindi ko pa rin kasi talaga kiniklaim sa sarili ko na na kumbaga artist na talaga. Kasi alam ko mas marami pang mas magagaling sa akin. Kaya, oo, nandun tayo. Pero kasi ang sa akin kasi, pag sinabi mo kasing artist, maraming sa ngayon eh. Maraming ibig sabihin ng artist eh. Bago ka tawagin na artist talaga. Merong artist sa pagdating sa painting, may artist na iba-iba, di ba? Pero as a rap artist kasi o sa singing artist kasi, ano yan eh, isa lang naman na nasa utak mo dyan. Di ba magaling? Di ba? Yun lang, isipin mo, pag mayroon akong kilalang singer eh, ganito pangalan, magaling ba yun? Yun ang ng tao eh. Di ba? Yun ang ng tao eh, di ba? Pero pag nagmarka ka kasi, nalaman nila, maganda po. Yun ang nakakabit sa pangalan. 'Di ba? Pero para sa akin, yung Gabdi, talagang Gabdi na 'yan. Kaya yan, talagang mas maganda na gamitin mo na 'yan, Gabdi na 'yan kasi looking forward, sana ma-meet kita. Pag-uwi ko ng Pilipinas, sana ma-meet kita. Taga saan ka ba dito, ya? Caloocan ako eh. Pares tayo taga Caloocan. Ay, Caloocan nga pala. Oo, taga Caloocan. Sana. Malay mo naman, 'di ba? Magawi-gawi ako dito sa Batangas. Kain lang ng konti. Sana ma-meet din kita talaga. Okay. So, ano na lang ang maipapayo mo sa mga bata na or sa mga katulad mo na nagpupursige na tumawid sa tulay ng pangarap pagdating sa ang masasabi ko lang sa kanila, tuloy-tuloy lang. Huwag mong pansinin yung mga taong nanghihila sa'yo pababa kasi ikaw din, sarili mo lang din naman kalaban mo. Pag tumigil ka, di talo ka. Kasi maraming tao na yung at the same time maraming artist na yung nakagawa na nakuha nila yung pangarap nila. Kung nakuha nila sa kanila, ba't sa'yo hindi? Tuloy ka lang. Tama, diba? Tama yun. Effective yun. Tama yun. Diba? Kapag ang tawag kasi kapag yan, yung pangarap mo, tinigil mo, ikaw na may kasalanan nun.
'Di ba? Parang sinabi mo ng pag stop ka, wala na, stop na. Wala Hanggang diyan ka na. na lang, 'di ba? Huwag mong harangan Ikaw na yung yung ano, pangarap mo. Parang ikaw na gano'n. yung pumutol. So may mga upcoming ng record ka ba? Upcoming music ka ba? Marami po, Pre? marami kaming ilalabas siguro this month or next month. Kami nila Ken, marami po kami. Tsaka nila JD. Yun. So, Ayan. looking forward dyan. Oh, abangan ko yan. Abangan ko yan. Pero yun na, maraming salamat Gabdi. Yan, si Gabdi nga pala. Salamat din po. G Records, di ba? Under na ka ng G Opo. Records. So, yun. So, Opo. from G Records nga pala si Gabdi, ang ating aspiring rappers ng Pilipinas para sa ating episode ng Podcast on the Spot para sa pagpapakilala kung sino nga ba sila sa likod ng mikropono. Kung bago ka sa channel ko at bago ka sa aking page, please like and share ang aking page, Johans TV para sa Facebook at Johans TV para sa YouTube. And then please, kung gusto mo to, comment down below at gusto mo pa ng panibagong episode na to at may kilala ka na isa sa mga aspiring rapper, comment down below. So yun lang mga boss. Maraming salamat Gabdi sa oras. Kuis, maraming salamat din po. Na naway maging successful pa ang karir mo sa rap industry. At alam ko na magre-record ka pa ulit. Opo. Kaya maraming salamat sa oras at pinaunlakan mo yung imbita ko. So yun lang. Mga boss, maraming salamat. Johans TV. Till next time. Peace out. Thank you.